Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit sa ating Panginoong Hesus para siya ay subukan. Kanyang tinanong, "Guro, paano ba ako makapagmamana ng buhay na walang hanggan?" At sumagot ang ating Panginoong Hesus, "Ano ba ang nasusulat sa kautusan?" At sumagot ang lalaking ito, "Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Sabi natin, Panginoon, wasto ang iyong naturan. Pero Guro, sino po ba ang ating kapwa-tao? Ang ating po bang pamilya? Ang ating kapitbahay? Who is our neighbor? At dito, sinagot siya natin Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang kwento, ang talinhaga ng mabuting Samaritano. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Walang mali, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga pong muli ang aking pinaabot sa inyong lahat. At kumusta na po kayo? Maraming salamat po at muli kayong sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyo pong makakasama sa loob na isang oras. Kaya anuman po ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroroon, at anuman po ang inyong pinagkakaabalahan sa lansangan o sa tahanan, sa inyong gawain, samahan po ninyo kami. At dito po sa ating programa, ito po yung programang Mabuting Kasama at Mabuting Kaibigan. At ngayon po ay nais kong muling batiin ang ating patuloy na mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyong mga feedbacks na pinadadala sa amin at sa inyong mga komento at mga text. Maraming pong salamat. At nais kong pasalamatan at batiin na rin ngayon ang International Church o SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome po. At sa Naperville, gayon din sa dito sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois din po yan. At nais ko rin batiin ang aking brother na si Sam, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome po kayo sa ating program ngayon. At patuloy kong nais batiin ang aking mga co-senior dito sa Senior Citizens Association ng Philippine International Church sa loob po yan ng Adventist University of the Philippines Campus dito po sa Silang, Cavite. Welcome po mga ka-senior. At gayon din ang aking home church, ang Morning View Seventh-day Adventist Church. Welcome, brothers and sisters. Thank you for your prayers and your support. At kasama rin natin dito sa ating programa lagi ang Cherobics team. Ayan po ay patuloy na sumisigla, patuloy na lumalakas ang kanilang pagkakaisa, at maraming salamat. Paminsan-minsan po ay nakakasalamuha ko kayo sa ating morning devotional at sa ating breakfast salo-salo.
welcome po kayong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At gayon din ang aking mga kaibigan, the management and staff of National Museum of the Philippines sa Manila. At very soon ay makakasalamuha ko sila sa isang special na training at isang seminar na ang inyong lingkod po ang magiging resource speaker. Kaya welcome po at binabati ko si aking kaibigan si Miss Belle Pabunan. Kumusta ka? And also, I would like to make mention also itong si Liovi Cabañez, si Rebi Ebora, si Leti Sampang. O ayan po, lahat po yan ay aking mga regular na mga kaibigan at mga textmates at of course, ang Puting Kahoy Senior Association, Senior Citizens Association dito po sa Silang, Cavite. Welcome po. At kayo po lahat, kung kayo po ay first timer sa ating program, welcome po. Huwag ko kayong ma-out of place dahil sabi natin ay for usapang senior, actually usapang pang kalahatan, hindi lang po senior, pati po mga kabataan, sapagkat lahat po nating pag-uusapan ay may kinalaman po sa ating buhay, sa ating kalusugan, panglahatan po. Dahil ang po ay universal naman po lahat ng payo natin, no, sa pangkalusugan, at gayon din meron tayong pangkalusugan sa kaisipan at pangkalusugan sa ating mga spiritual, lalo na mga buhay, no, na magpapalakas sa atin. At higit sa lahat sa mga senior citizens nga to, na paano tayo mananatiling malusog, masaya, no, at higit sa lahat kapaki-pakinabang kahit na tayo ay nasa ating golden age na, no, o yung ating old age, no. Kinakailangan ang ating mithiin ay kahit na tayo ay i-maximize natin ang ating pagka-old age at piliin natin lagi ang mabuting lifestyle para tayo ay manatiling malusog at masigla at may masasabi nating may dignity, no, at na meron tayong halaga pa sa sanlibutan ito. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon na patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at lakas. Araw-araw po tuwing umaga ay bago ang awa at biyaya natin Panginoong Diyos. Kaya po, welcome po kayo, at ang ating topics ngayon ay una, pag-usapan natin yung parable of the Good Samaritan. Alam natin ang istorya niyan, no? Pero lagyan natin ng konting idadissect natin para madagdagan yung ating kaalaman, no, dito sa ano ba talaga ang aral na tinuturo, lalo na ang tanong na who is my neighbor? 'Di ba? Who is my neighbor? Sino nga ba yung ating kapwa-tao? Sino ba yung ating kapitbahay ba natin o yung kapamilya lang natin ang ating neighbor na dapat sinasabi ng kautusan na dapat nating mahalin gaya nating sarili. Alamin po natin yan. Kaya dyan lang po kayo, samahan po ninyo ako at magbabalik po ang simula. Usapang Old Age. Pagmulat ng mata, may takot sa puso. Hindi ko alam kung
minsan hindi ko na alam ang gagawin. Ngunit paalaala mo, bulaklak sa para, hindi nagkukulang. Ikaw may tanga, hawak mo ang bukas, di ko kailangang mangamba. Alam mo ang lahat, ikaw ang aking pag-asa. Kung ang ibon sa langit, hindi mo pinababayaan. Panginoon mo, paano pa kaya ako? Hindi ko man makita, hindi ko man maintindihan, ngunit alam kong tapat ka kailanman. Lahat ng kailangan, ikaw ang may dala. Kaya puso ko'y sa'yo magtitiwala. Hawak mo ang bukas, di ko kailangang mangamba. Alam mo ang lahat, ikaw ang aking pag-asa. Kung ang ibon sa langit, hindi mo pinababayaan. Panginoon mo, paano pa kaya ako? Hawak mo ang bukas, ikaw ang aking kasama. Sa'yo, Diyos, puso ko'y payapa. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, at nais kong muling ipaalala sa inyo na ang programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo sa ganap na alas 10 at hanggang alas 11 na umaga. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at old age na po. At ako po ang lagi ninyong makakasama pag pinag-uusapan natin yan, lalo na yung mga pagiging matatag bilang senior citizen, no, or pagiging matatag bilang kabataan, bilang tao, no, sapagkat lahat tayo ay dadaan diyan sa stages na yan. Kaya dapat lalo na yung mga bata, habang bata o habang ngayon pa lang ay pag-aralan na natin. Alam mo yung education habang bata ka, natututo ka, magiging matibay ka pag ikaw ay umabot na sa gulang o sa ripe age, no? Yan yung sinasabi nating senior age or old age or golden age or centenarian, so yung 100 years old. Kaya po, ang ating pong topic ngayon ay binuksan ko ang ating program ng kwento, no, na ang isang dalubhasa na yon sa kautusan. Pero tines pa rin niya ang ating Panginoon kung ano pa ang sasabihin at ano pa yung siguro yung matututunan niya na hindi niya dating naabot ng kanyang kaalaman. Kaya sabi niya, Guro, sabi niya, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi natin, Panginoon, ano po ba ang sinasabi sa kautusan? At binanggit niya yung tinatawag na the greatest commandment. Ano yung the greatest commandment? Ayan yung dakilang kautusan. Ano yun? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, na iyong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. At sabi pa, ay gaya, katulad ng unang kautusan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Ayan po, napakabigat. So ayun din ang laman ng
buong kautusan, ang 10 utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Okay? Kaya ngayon, tingnan natin yung lalaking nagtatanong sa ating Panginoon, alam naman niya ang sagot, no? Pero binigyan pa siya ng mas malalim na kahulugan ng ating Panginoon. O, alam po ba ninyo? Actually, yung kwentong ito ay mababasa natin to sa chapter 10 ng Lucas. Okay? Sa chapter 10 o kapitulo ng aklat ni Lucas. Okay? Yung story or the parable of the Good Samaritan. Okay, ganito ang kwento, alam na natin, pero alam ko nasundan na niyo nadaanan niyo na yung kwentong to at alam niyo na. Ulitin natin para makita natin yung ibang yung mga i-highlight natin yung mga bagay na hindi masyado natin napapansin. Okay. Ang sabi, may isang lalaki, Hudyo, na ninakawan, okay? At sinaktan, binugbog, talaga halos mamatay ng mga robbers o yung mga magnanakaw, yung mga masasamang loob. At siya ay iniwan, halos patay. At may isang pari na dumaan. O, pari ang dumaan, ha? At pag sinabi natin pari, o alam natin na ang pari ay supposed to be mabuting tao, matulungin. Pero ang ginawa niya, nung makita niya mayroong sinaktan at may na biktima, no, ng karahasan, ay natakot siya. O, anong kinatakot niya? Ayaw niyang ma-involve, no? Ibig sabihin, kaya ang ginawa niya, umiba ng daan, no? Dumaan sa ibang lugar, at lumayo doon sa lugar. At sumunod doon, may isa naman dumating na Levita. Etong Levites, alam niyo pag sinabing Levita, yan yung mga leader ng church, no? Sila yung mga nangunguna. Ang usual na ginagawa nila ay alagaan ang mga kapatiran, no, sa loob ng simbahan. Ang mga Levites, sila yung mga leaders sa church, sila yung mga nangunguna, kumakantan at talagang nagsiserve, no? Pero hindi rin niya, nung makita niya yung biktima, hindi rin niya tinulungan at naglakad pa na mabilis para baka rin siya, siguro umiiwas din siya na madamay o pagbintangan. No? Pero itong sumunod ay isang Samaritano ang nakakita. Nung makita na Samaritano yung tao na inapi at inabuso, no, at sinaktan, halos mamatay, ay nilinisan niya ang sugat, binalot niya yung mga sugat, ginamot niya, pamagitan ng, sabi sa Biblia ng nakasulatan ng alak, no, ng kanyang, talagang hinugasan niya para hindi lumala o ma-infect, no. Kaya diyan pagkatapos pa noon ay isinakay niya sa kanyang donkey or animal na ginamit niya at dinala niya sa isang innkeeper, yung mga nagpapaupa noon bahay. Sabi niya, kumuha siya ng kanyang dinares, yun ang pera na ginamit, at ito ibibigay ko sa iyo at gusto ko alagaan niyo siya. At lahat na the rest, no, lahat ng kulang pa, no, alagaan, gamutin at saka pakainin at syempre patirahin doon sa bahay at ako'y babalik at babayaran kita. Okay. So ayun ang nangyari. Ngayon, ang tanong na ating Panginoon Hesus, okay, sa lalaki, sa kanyang kausap, sino sa tatlo ang tunay na kapwa-tao? Binabanggit ito sa banal na kasulatan, tinanong natin Panginoon Hesus, sino sa tatlo? Ang tinutukoy niya ay yung Levita, yung pare, at yung biktima. Okay? Sino sa tatlo ang tunay na kapwa-tao?
pare, Levita, at saka yung biktima na Hudyo. Mga kaibigan, nung sa malalim na pag-aaral, actually hindi lang silang tatlo dapat ang dapat nating tinatanong na mga kapwa-tao na binabanggit, no, yung sino ba yung ating neighbor? Actually, 6 doon. Napansin nyo? 6 doon yung character na binabanggit. Okay, ang una, of course, robber. Yung mga masamang loob. Mga ano yan kapwa natin yan. Kapwa na tao yan, no? At tayo ay madalas maka-engkwentro ng mga taong mga sinasabi natin hindi gumagawa na mabuti sa kapwa. Okay. Ang pangalawa, yung pare, no? Yung pare na ayaw makialam, no? Ayaw niya makialam. Ayaw niya madamay, kaya umiwas siya. Pangatlo, yung Levita na ayaw ding magpa-involve at baka siya madamay o mapagbintangan, no? Ganon, no? Kaya tapos yung sumunod ay of course yung Good Samaritan. Okay. Tapos yung Good Samaritan, bukod doon, meron pang innkeeper. Ilan na sila? Yung robber, yung Hudyo biktima, the victim, Hudyo, yung pare, yung Levita, yung Good Samaritan, at saka yung innkeeper. Bakit sinama natin ang innkeeper? Kasi rin natin yan, kapwa din natin yan no? Na yung kanya namang role ay tutulong ako. O sige, bayaran mo lang ako. Negosyante. No? Negosyante. Kaya yung 6 na yun actually, kung tinatanong natin sino ating neighbor, sino ating kapwa, lahat po sila ay kapwa-tao natin. Ibig sabihin, lahat sila ay bahagi, no, ng ating buhay at sila yung ating mga neighbors. Iba-iba ang kanilang naging ugali, karakter, at saka mga pananaw sa buhay. Kaya lahat po ay neighbors natin. Kaya sinasabi sa kautusan, mahalin natin ang ating kapwa gaya nating sarili. Okay, sino ba yung kapwa natin? Pamilya lang ba? Dapat mahalin lang natin ating pamilya. Hindi po ba? Hindi lang dapat pamilya. May mga extended dapat tayo. Pati neighbors natin, kapitbahay natin, pati kahit sa malalayo, lahat ng tao, tayong lahat ay magkakapatid. Kaya bawat isa sa atin ay kakapwa-tao natin. Pero, ang tinatanong natin, Panginoon, sino sa kanila ang tunay na kapwa-tao? Yon. Kaya yung sinasabi nating Good Samaritan, ayun ang tinutukay natin, Panginoon, na dapat maging wag tayong maging tawag dito, judgmental, o wag tayong maging selfish sa ating sarili. Kasi po ang mga Samaritano nung time na yon, nung panahon na yon, no, pag sinabi mo kasing Samaritan ka, ayun yung mga hindi tunay na mga Kristiyano. Yung bang para kasi sila yung mga yung mga bagong hikayat, no, na may iba ring paniniwala, may ibang turo, although parang kumbaga sa natin ngayon ay mga hilaw na mga Kristiyano. Pero tingnan nyo nandun yung pare, nandun yung Levita. Pero bakit ang mabuting Samaritano lang ang tumulong sa kapwa? Dahil may pag-ibig siya. Okay. Kaya dito, tinuturo ng ating banal na kasulatan. Okay, basahin natin na maganda itong yung ating tinatawag na greatest commandment. Actually, may
4 o 5 beses yan na inulit sa banal na kasulatan. Pero dito sa Matthew, aklat ng Matthew, okay, 22, okay, 22 kapitulo, no, ng aklat ni Mateo, dito yan sa Bagong Tipan, verses 37 to 40. At nais kong basahin itong text nito para makita natin ano ba talaga itong ibig sabihin, no, ng utos na ito na the greatest commandment. Alam na natin yung dakilang utos. Pero itong tutukan natin itong ikalawang utos, no, na sinasabi, habi rito, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So, pag sinabi mong puso, kaluluwa, buong isip, sa ibang version may strength pa, with all your strength, with all your soul, with all your mind, with all your strength, ayun ang kasama. At buong pag-iisip. Ang ibig sabihin, wala nang hahanapin ka, talagang buong buo, no? Biro mo, isip, puso, kaluluwa, tapos lakas pa. Wala tayong, ibig sabihin, walang hindi pwedeng masama. Kapag tayo sumunod at nagmahal sa ating Panginoon at tumulong tayo, buo lagi ang gusto ng Panginoon. At itutuloy natin. Sabi sa 38, ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa, ito sa 39, no, ng Lucas 22 verse 39, at ang pangalawa ay katulad nito. Ano to? Ang pangalawa, katulad nito. Ibig sabihin, kung ano yung unang utos, mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, ng buong buo, ganon din daw at katulad nito. Sinabi, ang pangalawa, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. And finally, sa verse 40, sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Yan. So, nakita nyo, yung ikalawa raw ay gaya nung nauna. Ano ibig sabihin? Kung mamahalin natin ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, buong lakas, ganun din daw pala. No, gaya nung nauna. Hindi niya sinabi na lesser. Okay, tandaan nyo yun. Napakaganda talaga ng pag-aaral na ito na makita natin yung talagang yung lakas ng kautusan, no, yung 10 commandments. Dito kasi raw ang nakabuo, dito nakapaloob ang 10 commandments, pag-ibig sa Diyos, verse 4 commandments, at saka pag-ibig sa kapwa, and the 6, no, the rest of the 6 commandments sa kapwa. Nando naka-enumerate isa-isa. Unahin sa magulang, mahalin, tapos huwag kang magnanaka, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang mag-iimbot sa kapwa. Ayun po, napaka linaw po na sinasabi na pareho lang yung una at ikalawa dahil para lahat sa Diyos yun. Okay. Ngayon, merong mga pilosopo na nagsasabi sa akin, paano natin mamahalin ang kapwa gaya ng sarili? Ang ibig bang sabihin kung anong gusto ko, halimbawa, may gusto akong magandang damit. Dahil mahal na mahal ko yung aking kapwa, ganun din. Ibibigay ko din parehong-pareho na maganda katulad ng gustong-gusto ko o yung meron ako. Ano po ang masasagot niyo ron? Ano sa palagay ninyo? Tama po. Dapat ganun nga. Kasi kung mamahalin nyo yung kapwa nyo gaya sa sarili nyo, di ganun talaga rin. Kaya nga meron tayong panahon na halimbawa nagbibigay tayo. Kung magkaminsan nagbibigay tayo ng
yung mga kung ano lang yung hindi na natin ginagamit, yung ating mga sobra lang, o kung ano na yung ayaw na ng ating mga anak, bibigay na natin. Hindi po, kasi kung talagang taos-puso tayo nagbibigay, ano mo talaga, ibibigay natin ang pinaka-best kung paano natin binibigyan ng ating sarili. Ganyan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Mahirap po ba? Mahirap po pagka inisip natin sa ating sarili lamang. Pero dahilan sa kapag tayo ay ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, ang response po natin diyan ay pareho, no? Parehong puro, parehong buong puso, lahat ng mabubuti. Kaya kumagkaminsan marami rin talagang dapat tayong tuwirin sa pagtulong, no? Yung mga natitira, yung mga sobra, yung mga hindi na ginagamit, yung mga nakalumaan, yung mga ayun po ang usual na na atin. Pero hindi po naman natin ginajudge na wag tayo magbigay ng mga ng mga luma or ayun po ay ang mahalaga lang naman po ng pagbibigay ay sa puso. Pero yung sinasabi natin kung talagang ganon, di ba? Ganon tayo magmahal dapat. Pag nagmamahal tayo, ibibigay natin ang ating best. Ayan po. At sabi nga sa banal na kasulatan, lalo na basahin natin to okay. Tingnan natin tong 1 John 4:20. Ito naman 1 John 4:20. Okay? Okay. Nais ko namang ng Juan, aklat ni Juan, kapitulo 4, versikulo 20. Okay? Ito yung sinasabi na ating Panginoon. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napopoot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. O, di ba? Sabi nga kung sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero inaaway mo naman ang kapwa mo, may kaaway ka, ikaw raw ay sinungaling. Bakit? Sabi dito, sapagkat, okay, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. O, kung yung nakikita mo nga ang kapwa mo, hindi mo maibig dahil hindi mo gusto, dahil nagagalit ka sa kanya, o hindi siya kaibig-ibig, may kapintasan siya, how much more? Sabi nga na, iibigin mo ba yung Diyos na hindi mo naman nakikita? Samantala yung nakikita mo, hindi mo nga matanggap, o hindi mo mamahal, maibig. Okay? Ayun po yung sinasabi sa atin. Kaya, ang hinihingi sa atin ay yung buong puso, talaga pong puro, no? Buong kaluluwa, buong pag-iisip, at mahalin gaya ng ating sarili ang ating kapwa. At higit sa lahat, okay, ito yung ating huling talata ngayon dito sa ating pinag-aaralan ngayon. Sino ba ang aking kapwa-tao? Who is my neighbor? Sabi rito sa Matthew 25:40. Ito po ang mahalaga. And the king will answer. Babasahin ko na lang po sa English, no? Sorry, medyo nabubulol kasi ako mag ng Bible na Tagalog. Okay. Anyway, sa English, truly I say to you, as you did this to the one of the least of these my brothers, you did it to me. In short, kapag ginawa mo ito sa aking pinakamaliliit na mga kapatid, sabi ng Panginoon, kanino natin ginawa? Ginawa daw natin sa Kanya. Yun. Kaya ayun po ang ibig sabihin ng mahalin natin ang ating kapwa gaya na ating sarili. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan. Magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1
FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay dito sa programang Simula. Usapang Old Age. Tayo po ay dumako na sa ating new star o bagong simula. Ito po ay mga maliliit na leksyon, no, na para tayo ay matuto o sumigla naman tayo spiritually. Ayan po, pinapabalanse po kasi ang kalusugan, dapat po pati ang hindi lang physical, pati mental, emotional, at mahalaga yung spiritual. Kasi po kapag tayo ay may spiritual resiliency, may spiritual health natin na panatili natin, ano po, malaki po ang magagawa nun sa ating buong pangangatawan. Dahil kapag tayo may pag-asa, may tiwala tayo sa Diyos, at laging masaya tayo, hindi tayo nagkakaroon ng stress, hindi tayo nagugulumihanan, hindi tayo namumroblema, dahil meron tayong Panginoon na pinaniniwalaan, at meron tayong mga sinusunod natin ang salita ng Panginoon, na mahalin natin ang ating kapwa gaya natin sarili. Naku po, napakaganda po yung buhay, lifestyle na yan. Kompleto ka na wala ka nang hahanapin. Kaya po, dito sa ating segment na ito ay tuturuan tayo ng mga ilang paalala sa atin, no, tungkol sa magagandang lagi ako may anecdote, kasi may mga istorya na aking sinishare sa ating lahat, no, dito sa programa. Ang ating pong kwento ngayon ay tungkol sa isang sapatero na matanda, no? Old age na. Siguro sa haba ng panahon na kanyang gawain bilang sapatero, ay parang napagod na. Meron pala talagang gano'n, na ang kanyang mithiin na lang, sabi niya, parang gusto ko na magpahinga. Parang gusto ko na, sabi niya, mamatay. Sana kunin na ako ng ating Panginoon. Gusto ko na magpahinga. Pagod na ako sa aking buhay, no? At sa mga gawain ito. Kaya nung gabi raw, nanalangin siya sa Panginoon at sinabi niya, Panginoon, kunin mo na ako. Kasi talagang napapagod na ako. Total, nagampanan ko naman na yung aking mga gawain sa aking pamilya, at saka sa lahat sa tingin ko po ay parang gusto ko na pong magpahinga. Pero nakarinig siya ng voice, no? At sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Dadalawin kita bukas sa iyong shop. Narinig niya, sinabi raw ng Panginoon. Kaya naging siya, excited, at biruin mo, dadalawin siya ng Panginoon sa kanyang Kaya nung kinaumagahan, talagang naghanda siya, at talagang ang ganda nung kanyang excited siya, no? Expectation niya na talagang gusto niya dalawin siya ng Panginoon, gusto niya ma-meet dahil nga sinabi sa kanya. Kaya nung nandun na siya sa shop, ang aga-aga niya, at talagang nag-expect siya, may kumatok na kapitbahay niya, at nagrereklamo yung matandang babae na nagagalit siya doon sa mga kabataan sa kanilang tabi, sa gilid, sa paligid nila, at yung binabato yung kanya mga mangga, yung puno ng mangga niya, at ninanakaw yung mga prutas, yung mga bunga, no? Kaya ang ginawa niya, sige po, kakausapin ko po yung mga kabataan. Ginawa niya, tinawag niya mga kabataan doon sa neighborhood, at pinangaralan niya. At nangako naman yung mga bata na hindi na nila gagawin. Kaya bumalik na siya sa kanyang shop. Maya-maya naman, may isang pulubi, no, na nakita niya nangangailangan ng pagkain, no? Sabi gano'n. Paano kaya, sabi niya, merong tinatawag na parang feeding program doon. Dadalhin
ah, pinapayo ko na doon ka at pakakainin ka nila. O, ngayon, ang ginawa ng ano, saan po ba yun? Ang ginawa niya, sinamahan na lang niya doon sa nag-feeding program. At pangalawa, sumunod naman, bumalik na siya sa ano sa kanyang shop at ine-expect niya talaga na na darating ang Panginoon. Dabi kasi dadalawin niya. May isang dumating na rin na isa ah, na batang babae, nakilala niya, nakaibigan niya, at sinasabi niya yung kanyang ama daw ay may karamdaman at malubha. Kailangan niya ng tulong, no? Kaya yung sapatero naman, dahil lang sa kaibigan niya at saka kakilala niya at talagang meron namang pagtulong sa puso, sinamahan pa niya at dinala nila sa ospital. Naghanap pa sila ng mga doktor para sa mga gamot. Kaya nung bumalik siya, sabi niya, nako, naubos yata ang araw ko nito na puro na lang pagtulong, puro na lang ang daming taong lumapit sa akin. Baka nakaligtaan na ako na ang Panginoon na dumating. Kaya nung gabi, uli, nag-pray siya. Sabi niya, Panginoon, sorry po kasi halos buong araw po ako nasa shop. Halos buong araw ko lumabas, no? At inaiwan ko tuloy ang shop, kaya pasensya na po kayo. Pero sana hindi ka dumating nung habang wala ako, sabi niya sa panalangin niya sa Panginoon. At narinig niya ang boses ng Diyos. Sabi niya, pumunta rin ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nagpunta ako sa iyo sa pamamagitan ng mga tao na tinulungan mo. At alam ko na naging masaya ka sa aking pagdalaw sa iyo. Nakita niyo mga kapatid, napakaganda na ang ating Diyos pala ay nakakasama natin at nakakasalamuhan natin sa pamamagitan ng ating kapwa. Ayun na nga pag gumawa ka ng kahit maliit na bagay na mabuti sa iyong kapwa, kanino ba natin ginagawa talaga? Kundi sa ating Diyos. Kaya po, napakaganda ng kwentong ito na tinuturuan tayo na bagamat hindi natin nakikita ang ating Panginoon, lahat na ating ginagawang mabuti, no, ay ginagawa natin sa Kanya. So pagpalain po tayo nating Panginoon sa ating magandang kwento sa araw na ito. Magbabalik po ang simula. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. At nais ko pong sabihin sa inyo na patuloy po kaming nag-aanyaya na ipadala po ninyo ang inyong mga request, no? Hindi lang po sa panalangin, pati po yung mga pagbati at pati rin po yung mga suggestion ninyo, no? Mga comments na nais naming alam nyo, gusto namin marinig kayo. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin, mga sinasabi sa amin. Kaya ngayon po ay sa panahon na ito ay pasalamat tayo sa Panginoon at meron tayong patuloy na pagkakataon na lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ayan po yung prayer is the key to heaven. Kapag tayo nanalangin, ayan po yung susi, no, natin sa langit.
para tayo makaakyat, makalapit tayo sa ating Ama sa pamagitan niya ng ating Panginoong Jesucristo. At yung habang tayo nanalangin, ang banal na Espiritu po ang tuturo sa atin ng ating mga sasabihin, ng ating pinapaalala niya yung mga bagay na dapat nating sambitin sa ating mga panalangin. Bukas po ang ating mga linya at nais kong banggitin ito, 0976-200-6428. Ulitin ko po, 0976-200-6428. Abangan po namin ang inyong mga tawag or text. So ngayon po ay nanyayahan ko po kayong lahat na tayo'y sumandaling tumigil at tayo para po tayo ay pumikit sa isang pananalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kabutihan at kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, narito po ang bawat sa amin na sumandaling tumigil at aming maihayag ang aming pasasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa buhay at lakas na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Salamat sa pagkakataon ito na sa pamagitan ng programang ito, kami ay nagkasamang muli upang lumapit sa inyo, upang mag-aral ng inyong banal na salita at upang matuto ng mga payo upang kami magkaroon ng mabuting pangatawan, mabuting kaisipan at higit sa lahat, may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Sa oras na ito, Ama, kami po ay nananampalataya sa inyong mga pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan at tulungan kami sa aming pang-araw-araw na buhay na marami kaming dinaranas na mga karanasan na kumagkaminsan ay nararanasan namin ang kahirapan at mga karamdaman. Subalit alam namin na ang mga bagay na ito ay aming patuloy na maranasan habang narito kami sa sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ito ay hindi naman namin tunay na tahanan, kundi ang langit na inyong pinangako sa amin. Tulungan kami, Ama, sa aming mga pagsubok na naranasan at alam namin ang mayaman ng inyong biyaya. Ano man ang aming nararanasan, alam namin na hindi nyo kami iniiwan o iiwanan kahit kailan. Tulungan ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kababayan na patuloy na humihiling na inyong kagalingan. Si Brother Nelson Ganyola, si Bong Bustamante, Samantha at Jordan Ocasla. Nadalangin namin si Angelo Kaliwara Pangilinan, si Jerome Dotimas, Tiliway Libranda Barreto, Rebecca Melanio. Panginoon, tulungan niyo si Brother Patrick, si Pastor Joel Solis at Ding Sendanya na patuloy na nagpapagaling mula sa kanilang mga operasyon. Pagpalain din si Sister Willeen Lorenzo, Gemma Molina, si Bobot Delgado at Vilma Panaligan. Tulungan din ang aming kaibigan na si Bobot Delgado na merong panukala na crusade o pagtuturo ng inyong banal na salita. Tulungan siya, samahan siya na inyong banal na espiritu upang marami pa siyang mga kaluluwa na maturuan at higit sa lahat upang tumanggap sa inyong bilang personal na tagapagligtas. Tulungan din ang kahilingan ni Dario o Letargo tungkol sa kanyang pamangkin na si Jane na nangangailangan ng pagpapagamot,
kasama na ang pinansyal na pangangailangan. Panginoon, tulungan sila. At alam namin na marami pang pusong handang tumulong at handang maglingkod upang matulungan ang aming mga nangangailangang mga kaibigan at mga kapatid. Tulungan din si Pearl Pines sa kanyang mga plano, sa kanyang scholarship program, at anuman po ang aming mga pangailangan, nais po namin ilapit sa inyo. Alam namin na marami pa kaming nais na idulog sa inyo, subalit hindi na namin mababanggit ang kanilang mga pangalan at may isa-isa ang kanilang pangangailangan. Subalit alam namin na alam po ninyo ang aming pangangailangan bago pa namin hilingin sa inyo. Kaya ibuhos po ninyo ang inyong pagpapala, ang inyong lalo tigit na mga kagalingan sa lahat na may karamdaman, lahat ng mga sumusubaybay ng AWR, ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, samahan po sila sapagkat ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan, ikaw lamang ang aming buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang programang ito, 10 ng lahat na may iba pang programa sa AWR at lahat mga tao sa likod nito. Ikaw lamang ang aming pag-asa at maging tapat kami hanggang sa kayo'y muling dumating. Ang lahat ay hinihiling namin, kasama ng ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan, at hinihiling namin ang lahat na ito alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa ating programa ngayon. Ang ating pong tanong, sino po ang ating kapwa-tao? Para po sa akin, ang dapat po nating tanungin, mabuti ba tayong kapwa-tao? So, kung magkaminsan ang iniisip nating kapwa natin ay yung mga taong nangangailangan ng ating tulong, hindi po kahit sino po, lahat po tayo ay nangangailangan, no? Pero ang tamang tanong po, mabuti ba tayong neighbor o mabuti ba tayong kapwa-tao? Ayan po ang nais kong iwanan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at pagsubaybay sa ating programang Simula, Usapang Old Age. Maraming salamat Pastor Nerio Carranza, Andy Joaquin, Reza Nabor, kay si Jonah, at salamat Irene Asidao. Higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong pakikisa. Huwag po ninyong kalimutan sa susunod na ating pagsama-sama tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan at laging kasama pag pinag-usapan ng kalusugan, ang pagiging marunong, tinatawag nating yung sinasabi na wisdom, no, ng senior at may bagong simula. Lagi ko pong sinasabi na ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.